Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa isang bansang paulit-ulit na pinahihirapan ng pagbaha, lubhang mahalaga ang bawat pisong inilalaan para sa mga proyekto may kinalaman sa flood control. Sa Pilipinas, kung saan ang mga komunidad ay hindi na bago sa trahedya tuwing tagulan, ang bawat ginastos na pondo sa proyekto ay katumbas ng buhay, kabuhayan at seguridad na maraming mamamayan. Subalit paano kung ang mga proyektong ito ay hindi lamang kulang kundi peke, at paano kung ang pondong milyon-milyon ay napupunta sa bulsa ng mga opisyal na dapat sana'y nangangalaga sa taong bayan? Sa gitna ng kontrobersiyang ito, lumutang ang pangalang Bryce Erickson Hernandez, isang dating Assistant District Engineer mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bulacan. Sa kanyang pagsiwalat ng mga katiwalian sa flood control projects ng ahensya, nayanig hindi lamang ang kanyang distrito kundi maging ang mga bulwagan ng Senado at Kamara. Hindi bago sa mata ng publiko ang mga anomalya sa infrastruktura, ngunit kakaiba ang kasong ito hindi lamang dahil sa laki ng halagang nasasangkot, kundi dahil na rin sa mga taong di umano'y kasangkot, mga kontratista, lokal na opisyal at maging mga senador ng Republika. Sa mata ng ilan, si Hernandez ay isang whistleblower na naglakas loob na ilantad ang baho ng sistemang matagal ng kinikimkim ng gobyerno. Sa iba naman, isa siyang sangkot sa katiwalian na ngayon nagtuturo sa kapwa upang mailigtas ang sarili. Ano man ang pananaw, hindi may kakailang isa siya sa pinakamahalagang susi sa unti-unting pagbubunyag ng isang malaking eskandalo. Sa video na ito, sisilipin natin ang mas malalim na pagkatao ni Bryce Hernandez, ang kanyang papel sa flood control project scam, ang mga pahayag niyang yumanig sa Senado at Kamara, at ang epekto ng kanyang testimonya sa sistemang pinaghihinalaang nababalot ng korupsyon. Higit sa lahat, susubukan nating unawain kung ito ba ay tunay na pagtindig para sa katotohanan o bahagi lamang ng mas malaking laro ng kapangyarihan at pansariling interes. Si Bryce Erickson Hernandez ay hindi pangkaraniwang opisyal sa DPWH. Bilang Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office, siya ang isa sa may direktang pananagutan sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura sa naturang lalawigan. Noong kalagitnaan ng 2025, matapos ang paglilipat o pagkakasuspinde ng nakatataas sa kanya, siya rin ay naging officer in charge ng buong distrito, isang posisyong nagbigay sa kanya ng higit na impluwensya at responsibilidad. Ang mga tala tungkol sa kanyang personal na buhay ay lumabas kasabay sa paglutang ng mga alegasyon. Ayon sa ilang ulat, dati siyang ikinasal sa isang Mel Clarice Santo Domingo, ngunit may ibang nagsasabing ito ay naanal. Sa kasalukuyan, siya ay umano'y may relasyon sa isang Rica Fosta Abacan, isang empleyado ng GSIS. Lumutang rin ang impormasyon na siya ay nahuling gumagamit ng peking ID upang makapasok sa isang casino, bagay na kanyang inamin sa mga pagdinig. Ang mga detalye ng kanyang personal na buhay ay naging bahagi rin ng investigasyon, hindi upang usigin ang kanyang mga pagpili bilang individual, kundi upang suriin ang kanyang integridad bilang isang taong may tungkulin sa gobyerno. Bago pa man sumiklab ang eskandalo, si Hernandez ay kilala sa Bulacan bilang isang aktibong miyembro ng komunidad. Nagbibigay siya ng sponsorship sa mga paliga o basketball, sumusuporta sa mga community events at tila maayos ang kanyang ugnayan sa mga lokal na opisyal at residente. Ngunit sa gitna ng mga tagumpay na ito, hindi pa rin may kakailan na siya ay bahagi ng sistemang pinamumugaran ng korupsyon. Isang sistema na kalaunay kanyang sasalungatin. Ayon sa kanyang sariling mga salita, nagsimula ang lahat na magkaroon ng audit ang ilang proyekto sa flood control sa Bulacan. Ang mga proyektong ito na umaabot sa daan-daang milyong piso ay dineklarang completed o substantially accomplished, ngunit sa aktwalidad ay hindi pa man nasisimulan o sadyang kulang-kulang ang implementasyon. Isa sa mga tampok na halimbawa ang proyekto sa Angat River sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Ayon sa dokumento, ito ay proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 96 million pesos. Idineklarang tapos at bayad na ng buo. Ngunit nang siyasatin, ito'y halos wala pang pisikal na progreso. Mula rito,
nagsimulang lumutang ang pangalan ni Bryce Hernandez. Sa halip na itanggi ang mga paratang, siya mismo ang nagsimulang magsiwalat. Ipinakita niya sa mga pagdinig sa Kamara at Senado ang larawan ng limpak-limpak na pera sa loob mismo ng kanilang opisina. Mga perang ayon sa kanya ay bahagi ng kickback o SOP na ibinibigay sa mga opisyal. Ibinunyag niya na ang normal na hatian ay umaabot sa 30% ng kabuang halaga ng proyekto at ito'y di umano'y napupunta hindi lamang sa mga tauhan ng DPWH kundi pati sa ilang mambabatas. Sa kanyang testimonya, direktang tinukoy ni Hernandez sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Ayon sa kanya, si Estrada ay tumanggap ng bahagi mula sa isang proyektong nagkakahalaga ng 355 million pesos habang si Villanueva naman ay umano'y may kaugnayan sa proyekto na nagkakahalaga ng 600 million pesos. Matapang niyang sinabi na ito'y bahagi ng sistemang matagal nang umiiral sa ahensya. Ang mga proyekto ay papasa, babayaran at pagkatapos ay hahati-hatiin ang kita ng mga sangkot. Ang mga revelasyon ni Hernandez ay tila dinamita na sumabog sa gitna ng kalmado ng bulwagan. Biglang naging tanong sa publiko kung totoo ito, sino pang kasangkot at bakit ngayon lang siya nagsalita. Hindi nagtagal, ang mga binunyag ni Hernandez ay nagbunga ng agarang aksyon. Siya at ang ilang kasamahan ay tinanggal sa serbisyo ng Civil Service Commission. Kasabay nito, pinatawan sila ng perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan at ang kanilang mga benepisyo ay kinansela. Sinampahan din sila ng mga kaso sa Office of the Ombudsman kabilang ng malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa Senado, hindi naging magaan ang pagtanggap sa kanyang mga pahayag. Inakusahan siya ng pagiging evasive, ng hindi pagsagot ng direkta at ng pag-iwas sa ilang tanong dahilan upang siya ay ma-cite in contempt. Ikinulong siya sa Senado at tinanggihan ng kanyang kahilingan na malipat sa PNP Custodial Center. Gayunpaman, patuloy ang kanyang pagtanggi na siya ay nagsisinungaling. Hiniling niya ang proteksyon ng gobyerno at maging ang pagsama sa Witness Protection Program. Ang mga senador na kanyang tinukoy sa kabilang banda ay mariing itinatanggi ang lahat. Ayon kay Senador Estrada, hindi niya kilala si Hernandez at wala siyang alam sa proyekto. Si Senador Villanueva naman ay nagpakita ng mga dokumento na nagpapatunay na walang direktang alokasyon sa kanyang tanggapan para sa mga tinutukoy na proyekto. Sa mata ng publiko, nananatiling palaisipan kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo. Sa gitna ng lahat ng ito, isa pang tanong ang lumutang, si Hernandez ba ay bayani o isang kasangkot na ngayon nais lamang maghugas ng kamay? Ang kaso ni Bryce Hernandez ay hindi simpleng issue ng katiwalian. Ito ay salamin ng malalim na problema sa sistema. Isang sistemang tila naging bahagi na ng kultura sa maraming ahensya ng gobyerno. Ang mga proyekto na dapat ay para sa kapakanan ng mamamayan ay nagiging kasangkapan ng ilang opisyal. Bilang whistleblower sa isang malawakang katiwalian na nagkaroon ng malaking epekto sa publiko, may ilang posibleng magiging papel si Bryce Hernandez sa hinaharap. Una, maaaring maging pangunahing saksi siya sa mga kasong legal laban sa mga sangkot na opisyal at kontratista. Dahil sa kanyang malalim na kaalaman at first-hand experience, magiging mahalaga ang testimonya niya para matuntun at mapatunayan ang mga anomalya. Sa ganitong papel, maaari siyang tuluyang magbigay ng ebidensya para mas mahuli ang mga may sala. Pangalawa, maaari siyang maging tagapagsalita o advocate para sa transparency at anti-corruption reform sa gobyerno, lalo na sa larangan ng public works at infrastructure projects. Sa pamamagitan ng kanyang karanasan, maaaring mag-ambag siya ng mga konkretong rekomendasyon kung paano masusugpo ang katiwalian at paano mapapalakas ang sistema ng monitoring sa mga proyekto. Pangatlo, dahil sa kanyang sitwasyon bilang whistleblower, posibleng kailangan niya manatiling protektado sa ilalim ng Witness Protection Program para matiyak ang kanyang kaligtasan laban sa posibleng mga banta o atake mula sa mga nasasangkot. Limitado muna ang kanyang pampublikong aktibidad ngunit kritikal ang kanyang papel sa likod ng mga eksena. Sa kabilang banda, depende sa mga susunod na kaganapan, maaari rin siyang maharap sa mga legal o reputational challenges, lalo na kung may ibang maglalabas ng kontra-akusasyon o di na pagkakasundo sa kanyang mga pahayag. Sa kabuuan, malaki ang potensyal ni Hernandez na makatulong sa pagsugpo sa katiwalian, ngunit kakailanganin niya ng matibay na suporta mula sa mga institusyon, legal na proteksyon at ang tiwala ng publiko para magpatuloy sa kanyang laban. Ang kanyang papel bilang whistleblower ay isang mahalagang bahagi ng paglaban sa korupsyon sa bansa, kung saan ang mga katulad niya ang nagsisilbing unang linya ng depensa para sa katotohanan at katarungan.